I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando kaninang umaga. Dahil dito, ibinabana ng Pag-asa ang lahat ng storm signal sa bansa. Pero pinag-iingat pa rin po ng Pag-asa ang mga taga Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands, mga probinsya ng Ilocos Norte, Abra, Apayao, Cagayan at Mindanao. Dahil posible po makaranas ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan ng mga kapuso natin dyan dahil pa rin sa epekto ng hanging habagat. Samantala, isang panibagong low pressure area naman po ang pumasok sa PAR at namata nito ng Pag-asa sa layong 1,140 kilometers dyan sa may silangan ng Dulong, Hilagang Luzon. At sa wind map ng Weather Central, makikitang maliit po ang tsansa na maging bagyo ito. Unang-una, kita niyo mawawala yung kanyang sirkulasyon, pero dahil nasa karagatan pa ito o sa Philippine Sea, may kakayahan pa itong magpalakas. At sa datos naman ng Weather Central, may mga pag-ulan pa rin sa western section ng Northern Luzon bukas, habang ang nalalabing bahagi makakaasa ng maaliwala sa panahon. At sa Metro Manila, mababa pa rin ang tsansa umulan pero bahagyang tataas ang pagdating ng gabi. Pero mga kapuso, yung ating init factor o yung damang init, posibleng umabot ng 39 degrees Celsius kaya po maaaring maalinsangan bukas. Mahinang ulan lang ang inaasahan sa malaking bahagi ng Visayas, pero mga kapus, dito sa Boracay, asahan po natin yung mas magandang lagay ng panahon. At sa Mindanao, asahan din ang mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa malaking bahagi nito. Apektado pa rin ang habagat ang western and northern seaboards of Luzon, kaya pinapayuhan ng Pag-asa yung mga maliliit na sasakyang pandagat na iwasan muna ang mga baybaying ito. At yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.